pong mga pagbaha. Sinasabi no, na mukhang talagang matindi ho yung buhos ng ulan kasi posibleng yun pong ulan sa isang buwan ay tila ba na ibuhos ho sa isang araw lang or something like that. Pero alamin nga ho natin, ano po ba yung mga nangyari ho rito? Gaano po ba karami na mga pag-ulan yung dinala nito pong bagyong si Tino, mga kabombo? We understand, kahapon po, binabanggit na rin ho natin ito, na may forecast ho ang ating hong Weather Bureau na 200 millimeters ng mga pag-ulan no, sa maraming lugar sa Visayas. So, alamin ho natin yung karagdagang detalye pa po kaugnay ho rito. Si Sir Ramil Tupil, ang Chief Meteorologist ng DOST Pag-asa, dyan po sa Itiago, Isabela. Kumustahin nga ho natin yung mga updates pa po kaugnay ho sa weather condition ho natin, especially sa bagyong si Tino at yun pong isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sir, magandang hapon po sa inyo and welcome ho dito po sa atin hong palatuntunan. Makibalita lamang ho kami, sir, kaugnay ho dito po sa bagyong si Tino at yun pong binuhos ho nitong ulan. Bakit ganun na lamang ho katindi yung mga na-experience na pagbaha sa ilang lugar sa bahagi po ng Visayas, sir? At syempre, when it comes sa update, kumusta na ho? Saan na po ngayon ito pong nasabi pong bagyo, sir? Yes, Bombo Corvin, magandang hapon po at magandang hapon sa mga tagapakinig ng Bombo Radio. Ganon din po sa mga nakamonitor sa social media. Magandang araw po. Opo. Batay Yes, po doon sa latest update natin hinggil po sa bagyong Tino, kaninang alas 3 ng hapon. Ito po ay tinatayang nasa vicinity ng San Remigio, Antique. Taglay pa rin yung kanyang lakas ng hangin ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na maabot sa 180 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos northwestward sa bilis naman po na 15 kilometers per hour. Patay po dun sa forecast track, inasahan pong lalabas sa PAR sa Huwebes po ng umaga kung hindi magbabago yung kanyang pagkilos. Opo. Yes, sir. Sir, matindi ho yung baha na na-experience sa bahagi po ng Cebu and some areas pa rin ho ng Visayas area. Ano ho ba, gaano po ba karami, sir, yung mga ibinuhos ho nitong ulan sa nasabi pong mga lugar na talagang, sabi nga ho natin kanina, parang nagmisto lang dagat yung ilang mga syudad sa bahagi po ng Cebu dahil po rito, sir? Bobo Corvin, batay po dun sa aming analysis or yung mga rainfall recorded sa mga areas po na dinaanan ng bagyong si Tino, itong area ng Maasim Leyte, Southern Leyte, Maasim City, nakapagtala ng 235 millimeters na ulan. 24 hours rainfall yan, mula alas 8 kahapon hanggang alas 8 kaninang umaga yan. And then sa area naman po ng Cebu, particularly sa station natin sa Mactan, Cebu International Airport, nakapagtala po ng 183 millimeters of rainfall. At kagaya na nabanggit nyo kanina, matindi po yung pagbaha sa lugar dahil nga po dun sa area po ng Cebu, ang monthly rainfall nila sa buwan ng November ay 131 millimeters of rainfall. So isang buwan po yan na total. Subalit kahapon, nakapagtala nga po yung Mactan Cebu International Airport ng 183 millimeters, more than dun sa isang buwan na ulan sa buwan lang ng November yan, dun sa area. Kaya ganoon na lamang po yung tindi ng pagbaha sa lugar dahil po dito. Samantala dun sa ibang area po, sa Surigao City, umabot naman po ng 162 millimeters of rainfall. At ang monthly rainfall naman nila sa buwan ng November, 454.2 millimeters. So yung area na talaga ng Cebu at saka Mactan or Maasim, Surigao, Southern Leyte, Maasim City, 213 yung total monthly rainfall nila at yung total for the month po yan. At yung 24 hours rainfall ay naitala 235 millimeters of rainfall. 24 hours yan, Bombo Corvin. Oh, so talagang marami ho ito, sir, no? Kasi para lang sa imagination ng mga kabombo ho natin, kapag binabanggit ho nating millimeters, ibig sabihin ho niyan, sir, sa isang square meter, ganun din po yung katumbas ho niya na litro.
kung sakali ho? Sa isang, halimbawa, sa isang 1 kilometers na square kilometers, kung 25 millimeters yung ulan natin, 25,000 cubic meters yan, or katumbas na 125,000 grams. So kung umabot yung rainfall nga sa area po ng Cebu, sa Mactan, Cebu, 183 millimeters, ang ibig sabihin na almost 2,000 cubic meters po yan. Katumbas po ng 1 million drums sa isang 1 kilometer, square kilometer, Bumbagarvin. Oho. Talagang marami ho, sir, no? Kung i-convert po yan into meters, sir, square meters, paano ho siya kukwentahin? Pagka square meters naman po, i-divide po natin yan ng 1,000 doon sa na-compute natin na amount or cubic square meters, 2,000 cubic meters na ulan. So divided by 1,000. So yun po yung posibleng ulan na maranasan sa isang square meter. So anyway, sir, no, ito pong amang ganito po, sir, kumusta naman ho ba? Kasi may mga kababayan ho tayo na nandun na ho sa ibabaw ho ng bubong, nag-evacuate. When it comes sa advisory ho ninyo, sa bahagi, I don't know kung sa bahagi po ng Cebu, kung may mga communication rin ho kayo roon, may mga maagang paabiso na rin ho ba sa mga MDRRMOs ahead of this? Kasi we understand kahapon pa, meron na po kayong inilabas na 200 mm na warning or advisory na posibleng 200 mm nga ho. Yun pong maranasan ho natin, maranasan ho nila dun po sa mga nasabi pong lugar po, sir. Yes, Bumbagarvin, every time po na nag-i-issue po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin at kung meron po tayong bagyo, daily po tayo nag-update every 12 hours na nag-update ng forecast rainfall sa mga lugar na dadaanan ng bagyo. At yun nga po, kahapon, nag-forecast po ang Pag-asa na posibleng makaranas ng torrential rain dun sa posibleng daanan ng mga bagyo. At yun nga po yung nangyari, more than 200 millimeters of rainfall yung nai-record sa Maasin, Southern Leyte. So, doon sa forecast na yon, nasa mga DRRM officers na yung paghahanda na dapat gawin nila. Kung nagpagbigay po tayo ng forecast, nasa local na yung actions na dapat gawin nila ay dapat makapag-prepare, lalo at posibleng mag-evacuate kung pwedeng mag-evacuate yung mga nasa mababang lugar. Gagawin ng mga DRM dapat yan, Bumbagarvin. Alright, sabagay, we understand that, sir. But anyway, sir, no, maiba ho tayo. Aliban ho dito po sa bagyong binabanggit ho pala natin ngayon, meron din po tayong binabantayan ho, sir, na isa pong bagyo na nasa labas ho ng Philippine Area of Responsibility. At ito po yun pong posibleng tawagin ho na bagyong bagyong si Uwan, tama ho ba? Yun pong susunod na posibleng maging bagyo dito po sa Philippine Area of dito po sa PAR ho natin. And kumusta ho ito, sir? Ano po yung fino-forecast ho ninyo? Kasi may mga napapakinggan ho tayo na posible po palang maging super typhoon at posibleng sa Hilagang Luzon yung affected na naman ho rito, sir. Yes, Bumbagarvin, nagpalabas nga po ng tropical cyclone advisory itong hindi nga po dito sa nabuong low pressure area into tropical depression. Kahapon po yan, na-monitor ng Pag-asa, LPA pa lang nung alas 2 ng hapon kahapon. And then naging bagyo po kaninang alas 8 ng umaga ngayong araw. At batay po dun sa forecast track nitong bagyo, posibleng papasok sa PAR sa Friday, November 7 po yan, hanggang sa November 8, Saturday. And then, kung titignan po natin yung projections natong, o yung track nitong bagyo, posibleng maging isang super typhoon bago po siya makalapit dito sa Northern Luzon. Pero tatandaan natin, Bumbagarvin, napakalayo pa po itong
bagyong ito at medyo mataas pa yung uncertainty. Kaya kailangan po natin i-monitor sa mga susunod na araw dahil nga po sa posibleng mag-intensify pa ito into super typhoon. Batay nga po doon sa naipalabas natin na tropical cyclone advisory. And then kung sakali man na lalapit po sa atin, kung hindi man ito maging typhoon, ang ibig sabihin mas mataas na kategorya ng typhoon na posibleng maranasan po natin sa weekend. Next week po yan, Mama Garvin. Opo. Sir, dito po sa nasabi pong bagyo, as to dun sa initial forecast, as to average, sir, no? Possible na dito pala sa region 2 yung posibleng tahakin ho nito. Ano po ba yung mga factors na posibleng mag-change or magpabago sa direksyong ito, sir? Mama Garvin, itong bagyo kasi sa ilaga po ng Pilipinas, meron po tayong tinatawag na dalawang high pressure area. Yung high pressure area na nandito po sa silangan ng Japan at saka yung high pressure area naman po na nabubuo po dito sa mainland China or dito sa Siberia. So ang movement kasi ng mga high pressure na ito ay eastward, yung normal na movement. Pero kung minsan nagbabago yung kanyang pagkilos, kung minsan southeastward yung kanilang pagkilos at pagka nangyari po yun, medyo bababa yung ating track ng bagyo pagka southeastward yung kanyang pagkilos. So kailangan natin i-monitor ito sa mga susunod na araw para mas lalo po tayo makapaghanda, Bobo Garvin. Alright, sige po. Sir, when it comes to pala dito po sa Sir, mga mararanasan ho nating panahon, kasi may mga nag-aabang din ho ng mga kababayan ho natin ng mga farmers na nagbibilad ng mga ani pa rin ho nila. Kumusta po ba, sir, yung pong forecast ho ninyo sa mga susunod pang mga araw po? Batay po doon sa ating latest weather outlook na ipinalabas nga po kaninang umaga, dito po sa Northern Luzon area, yung area po ng Cagayan, Batanes, medyo hindi pa rin maganda yung lagay ng panahon. Dulot po ng northeast monsoon at saka posibleng itong shear line dito naman po sa southern part ng Isabela. Kaya magiging maulan pa rin, maulap yung ating kalangitan sa susunod na 2 hanggang 3 araw dito po sa area ng Isabela hanggang Biyernes. Possible na medyo maulan pa rin sa area po ng Isabela, pero sa area ng Batanes at Cagayan, Huwebes medyo maganda na yung kanilang lagay ng panahon. Pero sa weekends, lalo na po sa Saturday and Sunday, medyo mas maganda yung lagay ng panahon dito sa Isabela area. Ganon din po sa nalalaming bahagi ng Cagayan Valley. Pero pagdating ng next week, kagaya nga po na nabanggit natin kanina, posibleng nalapit yung bagyong natawagin natin uwan nga po pagpasok po ng Philippine Area of Responsibility at posibleng lumakas yung northeast monsoon. Kaya magiging ulap ulit yung ating lagay ng ating panahon, lalo na po sa araw po ng Miyerkules next week hanggang sa weekends na po yan, Bobo Garvin. Sige po. Sir, maraming salamat po muli sa inyo pong mga updates, no? Dito po sa atin hong, syempre, weather condition sa Ramil. At again, magandang hapon. Mag-ingat ho kayo, sir. Maraming salamat, Bobo Garvin. Mag-ingat din po tayo na. Thank you po. Salamat po, sir. Si Sir Ramil Tupil, ang Chief Meteorologist, mga kabombo ng DOST Pag-asa mula ho riyan o dyan po sa Echagua, Isabela, na nakabase po dyan po sa Echagua, Isabela.